February 6 po, sigurado yan. In fact, before February 6, may Quadcom na, magiging Glorieta na yan soon. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Aray ko. Hoy, Risa, tamba. Hoy, Bonjeng. Risa Ontiveros. Talunin nyo na lang daw sa 2028 si VP. O, para sa mga tauhan ni Bonjeng, narinig nyo ba yung sinabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano? Sabihin nyo sa amo nyong Bonjeng, talunin niya na lang itong si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Hindi kagaya ng ganito. Pagka hindi niya nakaya, ipapa-impeach niya. Parang yung kalaban niya lang dyan sa dyan sa Leyte. Pagka hindi niya nakaya, ipapa-disqualify niya. Anak ng tokwa, wag kong ganyan. Ha? Nanunood ang sambayan ng Pilipino. At para sa mga tauhan nitong si Tamba, makinig kayo sa mga birada nitong si Senator Alan Peter Cayetano dito sa video na to. Ambush interview nitong si Tamba noong kasagsagan ng People's Initiative. Mantakin nyo yung mga kababayan. People's Initiative, pinigilan ng Senado. Itong impeachment, pinigilan ng Korte Suprema dahil mali ang proseso. Anak ng Petrang Garapata, nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, pati ang mga sangay ng pamahalaan para pigilan ang kabalbalan ng amo nyo dyan sa House of Representatives. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ko tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ko sa baba. Magna 950,000 subscriber na ho tayo. Konting push na lang, ika nga. Maraming salamat to sa mga walang sawang sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan muna natin itong mga tauhan, itong si Bonjeng. Viral pa rin ho ngayon sa mundo ng social media yung mga birada nitong si Mangga, no? Tinawag niya ho talagang Bonjeng. Kasi dahil siguro yun doon sa doon sa nag-ala Kim Jong siya, 'di ba? Yung supreme leader ng North Korea. Ito kasi supreme leader ng House of Representatives si Kim Bonjeng. Anong sabi ng mga tauhan ng mga Bonjeng? Ito yung mga mga alagad ng Bonjeng. Solons, respond to Amy Marcos. Huwag mo kaming diktahan. Di naman kayo dinidiktahan. Pinapayuhan lang kayo. Sabi niya, tanggalin nyo na yung Tambi, ilagay nyo yung Toby. Yan. Tanggalin nyo yung Tambi, ilagay nyo yung Toby. Matakin nyo ginuluhon itong si Martin Romualdez ang usapan. Imbis na ang pinagkakabalahan ng buong pamahalaan, kung paano mapapaunlad ang ating sambayanan, ang iniisip po nila kung paano patatalsikin itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang titindi ng pagka-bonjing nitong mga bonjing talaga, oh. Pagka niya lalabas sa kalsada ito, siyempre alam nyo naman mga Pilipino, di ba? Ang lakas mong asar niya. Pag niya nakita itong si Martin Romualdez, hoy, Bonjeng! Ito. Panoorin mo natin to. Ito yung tagpo na kung saan tinatanong siya kaugnay sa People's Initiative. Ito, talunan ho talaga. Ito kasi, yung tao, pagka nasa nature mo ang pagiging talunan, talagang talunan ka. Loser ka kahit anong gawin. Loser. Ay, kailanman pagka ganyan yung mentality mo, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Siguro, pansamantala nagtatagumpay ka. Pero kung mentalidad mo para kang Bonjing, talaga hindi ka magtatagumpay dyan. Ito mga kababayan, kabonjingan ni Bonjing, ito. Sir, sabi po ni Senator Bato, a congressman told him that it was you who ordered the congressmen to gather signatures for people's... Nako, yari tayo dyan. Ikaw daw ang nag-order to gather signature sa People's Initiative. Nako na to. Ano nangyari sa People's Initiative? Bokya. Ano nangyari dito sa sa impeachment? Bokya. Brad, sa loob ng 3 taon, 19th Congress, wala kang ginawang matino. Dito sa 20th Congress, may 3 taon ka na naman para magbonjing-bonjingan dyan sa House of Representatives. Mamaya itong si Percy Balsinday, ito si Baliko ang bibig. Anak to ka, mamaya ka sa akin. Ito muna, dito muna tayo sa bonjing. Kasi yan ika nga,
Yung kung tawagin nila yun, kalimutan ko tuloy. Nabablanko na naman si PH. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Tuloy natin. Initiative. It's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. Wala kayong pakialam sa PI. Speaker. Wala daw kayong pakialam sa PI. Bonding na bonding, no? Sabi ni Senator, ang tawag dito, Senator Amy Marcos, di ba? Ayun, nakita ko na natin, ano yan kumbaga yung mga makakadiwa at yung mga bonjing at yung mga dayukduk sa pera, ika nga, dyan sa House of Representatives, meron ho sila kung tawagin symbiotic relationship. Ika nga, naggagamitan. Itong mga utak rebelde, kagaya nitong si Sindanya, rebelde kayo Ayaw nyo sundin ang saligang batas. Ayaw nyo sundin yung mga last arbiter of our Constitution. Ang utak nyo masyadong rebelde. Pati ba naman yung pinakahuling mag-i-interpret sa ating saligang batas, kukontrahin nyo? O ayaw nyo magpasakop sa aming saligang batas? Kayo, Sindanya, ayaw nyo magpasakop sa 1987 Constitution na nakatakda ang final arbiter ng saligang batas ang House of Representatives tuloy. Ang Supreme Court. Mga utak rebelde talaga kayo. Mga utak rebelde dito, mga mukhang pera dito, mga kontraktor o mga mag-anak dito. At yung iba naman gustong maging presidente. Diyan sa House of Representatives para silang merong kung tawagin symbiotic relationship. Kumbaga nagkikita-kita dyan. Yung mga merong iba't ibang mga kahit na hindi magkakauri, hindi magkakaibigan, nagsasama-sama dahil nagkakaroon ng gamitan dyan, di ba? Kinakapitalize netong mga walang yang utak rebelde na to yung kagustuhan ni Martin Romualdez na maging presidente. Sa kagustuhan niya na yan, winawasak niya yung kanyang mga kalaban sa politika. Yan ang nangyayari dyan sa House of Representatives ngayon. Puro sila mga bonjing. Meron ilang mga matitino. Nandiyan si Paulo Marcoleta, di ba? Ang ating Sagip representative. Nandiyan sila. BH, nandiyan. Yan, mga matitino yung mga yan. Sino pa? Nandiyan ang si Atty. Rowena Gonzon. P3WD. Si Atty. Rowena Gonzon nandyan. Sino pa? Marami. Si Congressman Ungab. Si Congressman Pulong Duterte. Di ba? Yung isa pang Duterte dyan. Marami pang matino dyan. Pero karamihan dyan, mga bonjing. Dito na tayo kay Sindanya. Ito talaga si Sindanya. Kinukompleto niya umaga ko Ibang klase talaga tong mama na to. Lahat ng kabonjingan, makikita mo ngayon sa House of Representatives. Talaga kung ganyan mga kababayan. Gumagalaw yung yung puwersa ng kadiliman dyan sa lugar na yan, no? Talagang nagpapagamit yung iba dyan sa puwersa ng kadiliman. Ito si Sindanya, pakinggan natin. Sino ba? Sindanya ba? Senator Alan muna. Senator Alan muna tapos Sindanya. Game. Sabi po ng preamble ng Philippine Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. Nanumpa po tayo na susundin natin tong Constitution na to. Madali pong sumumpa, mahirap to pa rin. Nako. Madali pong sumumpa na susundin kung naniniwala tayo sa desisyon. Paano kung hindi tayo naniniwala sa desisyon? Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Will I have the courage to follow the same decision? That is the test I apply to myself today. Nako. Tinignan ko po ang Supreme Court decision, solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan sa House
to initiate impeachment. February 6 po, sigurado yan. In fact, before February 6, may Quadcom na, magiging Glorieta na yan soon. Magiging Glorieta na daw yung Quadcom na yan. So, ano ba meron sa Glorieta? Hindi ba, di ba mall yun? Maraming tao. Umpukan, di ba? Anak na to. Kaya, basa na kayo. Basa na kayo ng sambayan ng Pilipino. Akala nyo yung namising sa bungero, yung pagpapatuloy nyo sa Quadcom, Tricom, kung anong Comcom na yan. Kabonjingan yan eh. Di ba? Basa na kayo ng sambayan ng Pilipino. Kahit tingnan nyo sa mainstream media, yung reacts, yung comments, mga kababayan, hindi ho natutuwa ang ating mga kababayan sa mga napapanood, nakikita ng ating mga kababayan dyan sa House of Representatives. Tuloy-tuloy po yan, yung mga investigasyon na yon. Kasi ganun ang politika sa Pilipinas. I hope yung sa baha, imbestigahan din. I hope yung sa corruption, sa smuggling, sa karami-rami nating utang, not only this administration, last administration, 10 administrations. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. Jeremiah 29:11 tells us, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Pero sa tamang panahon at tamang proseso. Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso, mali ang panahon. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Naku po. Sana po kung ano ang cause ng pagkabansot or stunting yung corruption, ganun din. Araw-araw talagang wag natin tantanan. Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc. Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news. Naku po, Alam niyo po, yan. marami tayong political analyst ngayon. Di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate, champions a specific cause, policy, or interest group to influence yan. public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente. Nako! Aray ko na naman, masakit na naman. Aray ko na naman, ang sakit naman nun. Tapos bata mo lang ang gusto maging aray ko. Sinala na mga ano mga pinagsasabi mo na yan? Yung magagalit yung mga tauhan ni Bonding sa'yo. Antonio Carpio! Hindi, si-shoutout ko lang. May mega love shout. Mega love shoutout kay Antonio Carpio. Diba? Political analyst. Oh, Richard Haydarian. Mega love shoutout. Di daw nakapasok sa Senado kahapon. No, yan ang problema pagka mapapil ka sa buhay. Nililito mo pa ang tao eh. Yan, Ganon din po. Ilan beses kami binugbog dito nung iba na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saan ka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin
Tapos maisip niya, dismiss, dismiss, dismiss. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan eh, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang, ang opinion ni Alang Cayetano, isa lang naman ako eh. Ang opinion ni Joel Villanueva. Ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya eh. Pero yung sabihin ko sa Nandiyan si Ma'am Mocha, ha? Palakpakan ho natin. To, malupit yan. Yan talaga yung ika nga, sila talaga yung mga nauna dyan. Sila Ma'am Mocha, sila Ma'am Sasrogando Saso, di ba? Yung isang sumakabilang bubako, di ba? Ganun yun. Sila talaga yung ika nga. Sila yung mga yung una nating napanood noon. Yan mga malulupit. Ano pa na, dumidedi pa tayo nun. Nung nakita natin sila, dumidedi pa tayo. Kasing batang-bata pa tayo nun. Pero ngayon, mukha pa tayong matanda sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alang Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Aray ko. Oy, Risa, tamba. Oy, Bonjeng. Risa Ontiveros. Talunin nyo na lang daw sa 2028 si VP. Para wala maraming usapan. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. Yan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Correct. Ang daming mas importanteng issue. Correct. Pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to Philippines. Naku, napaka-ano ho nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Maraming salamat, Senator Alan. Ha? Siguro hindi mo mapanood tong video na to. Marami sa PH Update, mga kasama natin dito sa PH Update, nagpapasalamat dyan sa ginawa nyo na yan. Hindi naman nung ginawa nitong si Senator Alan Peter Cayetano yan para sa pabor, para sa kung kanino pa man, hindi para dito kay Vice President Sara Duterte. Para ho yan sa rule of law, ika nga. Eto na ho mga kababayan, dito na ho tayo kay Baliko ang Bibig. Bayan was the first Ito group na, to file the impeachment complaint against Vice President Sara Ito na to. Duterte. Congressman, good evening to you and thank you so much for your time. Magandang gabi, PK. Good evening, everyone. How are you watching the proceedings in the Senate, Congressman? At ano po ang inyong reaksyon? Yes, we are closely monitoring along with our friends and peers in the network that pushed for the first impeachment complaint. Siyempre tayo ay nababahala talaga dito sa naririnig at nakita natin nag-unfold. We were hoping for a character development on the part of the Senate, pero mukhang magiging foregone conclusion yung inaasahan natin mula sa isang Senado na dapat ay impeachment court pero ayaw maging impeachment court kasi ang gusto lang nilang gawin ay palusutin si VP Sara Duterte. Ito naman sa pambonjing to eh. Hindi. Ganito kasi yan. Alam nyo mga kababayan, merong dalawang uri ng tao. Yung tao na pagka pinaliwanagan mo, maiintindihan niya eh. Kasi merong rason, merong dahilan at nasa tama ang paliwanag at ang mga dahilan, di ba? Meron naman nung isa na kung saan kahit paano nyo paliwanagan kasi nga rebelde ang utak, hindi makikinig yan. At doon sa pangalawang kategorya napapasama, yan sisinda niya. When you said character development, what exactly did you mean? At ano po yung inyong inasahan? We were hoping that the Senate would assert both independence and its constitutional mandate
following the Supreme Court decision. And also, at the very least, siguro uphold the rule of law. At nakita man natin itong turn of events this afternoon, yung nasimulan na during the beginning of this process, mukhang doon talaga nila dadalhin. Minamadali na ibasura, i-dismiss, or i-archive itong impeachment complaint kay VP Sara Duterte without the benefit of a fair trial. Bonjing na bonjing datingan, no? Ang tawag ko, anong namadali? Problema ay forfeit, gets na gets yung kahulugan. Pero yung immediately executory, hindi nyo maintindihan. Forthwith, di ba forthwith kayo ng forthwith pero pinaliwanag na ng Korte Suprema na mayroong wiggle room, di ba? Mayroong wiggle room yan. Di ba? Panahon ng kampanya, forthwith kayo. Paano naman yung mga nangangampanya, di ba? Oh, ngayon, yung forthwith, alam na alam nyo, kahit saan tayo dictionary magpunta, forthwith, umpisahan kagad. Pero yung immediately, hindi ko nila alam. Yung immediately executory, minamadali daw na Senado. Nakinig lang naman ng Senado doon sa ruling, desisyon ng Korte Suprema na immediately executory. Tama naman. Pero yung forthwith, merong explanation ng Korte Suprema doon. Kayo naman, oo. Ilan po sa mga nakuha ko po na sinabi ni Senate President Chis Escudero a while ago, there were parts I tried to keep updated and monitored this. Nagsalita na po ang Korte Suprema and the words used even by the other senators were immediately executory, void ab initio, and that the Senate has no jurisdiction. Were there any surprises on your end with how the voting happened, especially just to siguro give a little bit of background to those who might have missed it or might want to get apprised or updated on this? Nagkaroon po ng unang motion. The first motion was filed by Congressman Rodante Marcoleta, motion to dismiss, which was amended to motion to archive. After that, nag-motion naman po si Senate Minority Leader Tito Soto, motion to table, ito pong to lay on the table, ito pong naging motion ni Congressman Marcoleta to archive. Let's go to the motion to lay on the table that was manifested by the Senate Minority Leader. I think the vote was 19-5. Ibig sabihin, natalo po itong motion ni Senate Minority Leader Tito Soto. That's how I'm understanding it. Would that be correct, Congressman? And any surprises in the vote? Well, syempre we were very disappointed with the result of the vote do sa motion to lay on the table. Kasi the motion to lay on the table makes sense. Di ba? Alam naman natin, even if meron ng decision yung Supreme Court, nag-motion for reconsideration kami. Yung mga unang complainants, sa House of Representatives, at meron pang isang grupo na may pending MR. And even with the Supreme Court decision na executory na ito, sinabi pa rin na mag-comment on the motion for reconsideration yung kampo ni VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, ongoing pa yung proseso at it makes sense to lay on the table kasi may hinihintay pa tayong final action from the Supreme Court. Pero papaano ho, how does one really understand when the Supreme Court says immediately executory? I say that, of course, because those two words have been said time and time again by at least those who have or voted for the first motion and are voting now on the second motion. Ayan. So, again, we'll go back to the earlier point na, di ba, while the Supreme Court said it's immediately executory, pero bakit binigyan pa rin ng Supreme Court na pagkakataon na mag-comment on the motion for reconsideration? Si VP Sara at kanilang kampo. Hindi nakikinig yan. Hindi nakikinig yan doon sa paliwanag ni Senator Dante Marcoleta. Parang ano lang daw ho yan, parang nanliligaw. Di ba? Ikaw, alam mo na, busted na. Pero hindi mo pwedeng bastusin na, sige, busted ka na kagad. Hindi ganun eh. Yung tipong nagpunta na, alam ka namang paalisin mo na, nakausap niya na yung guard nyo o kung sino pa man nasa harap ng bahay nyo, di ba? Alam ka namang ganun-ganunin mo na lang, mama, di ba? Papatuloyin mo, pero alam mo na wala siyang pag-asa kasi meron ka ng sinagot na iba. Di ba? Kumbaga, naka-oo ka na eh. Nabigay mo na yung matamis mong oo sa iba. Pero, siyempre, alangan namang, dadaan mo na lang yan sa text. Sorry ha. Ko na eh. Girlfriend ko na si di ba? Boyfriend ko na si di ba? Palibasa itong si Percy, hindi niya alam yan kasi hindi ata siya nagka-girlfriend. Nagka-girlfriend ka ba? Tanong.
Oh, kabonjingan mo yan, Brad. It means that the processes should still be ongoing at dapat at the very Sorry. Hindi ko mali yung ano ko, yung halimbawa ko kasi ano yun kaya nagka-jowa ka na. Yan. Anak ng toka yan, yung problema. Paano mo siya ikikis ganito? Oh, sisinda niya pag nagka-jowa ka na, ang tanong. Oh, kung nagka-jowa ka, paano mo siya ikikis? Ano nyo? Ano to? Boyfriend, girlfriend, mali pala. Oh, hindi pala ganun yung ano kay Sinda niya. Ang tanong, nagka-jowa ka na. Di ba? Oh. release. Hintayin ng Senado Paano mo siya linalambing ganito? Oh. na magkaroon ng final decision or action Yikes. ang Senado on this issue. Kasi meron dalawang pending na MR. So let's be very clear on that the Supreme Court told the camp of VP Sara Duterte to comment on the motion for reconsideration. Congressman, ano ho ba ang nakikita nyo na ho ba anong kalalabasan nitong second round of voting on the motion to archive the impeachment complaint? Ito nakita natin dahan-dahan paano mag-crumble. Yung una, separation of power. Pangalawa, yung sana pagtatanggol ng Senado doon sa kanyang mandato. At nakita natin kung paano Walang nagka-crumble dito. Alam mo ano nagka-crumble dito, Sinda niya? Yung pangarap ng amo mo na maging presidente sa 20... Kaya wala kayong pakialam kahit mag-crumble ang Pilipinas. Yun, sigurado ko. Para kayong mga anay na gusto nyong sirain na sambayan ng Pilipino mula sa loob. Para kayong ganun. Ayaw nyo sumunod sa pinag-uutos ng Korte Suprema. Yun ang totoong pagka-crumble. Kasi constitutional crisis ang aabutin natin dyan. Yung ginawa nila, para ika nga ma-diffuse ang problema. In-archive lang naman. Ano pa problema sa archive? Kayo kasi para kayong mga bata, pagka hindi na pagbigyan, nagmamaktol. Di ba? dahan-dahan nakita natin right before our eyes that the Senate really is indeed a Duterte Senate. Well, And you see this being archived? ano masasabi mo kung Duterte Senate ang Senado? Hindi ba kayo mag-iiyakan yan? Anak ng toko, kung Duterte Senate pala ang Senate, di sana nasa Pilipinas yung si Tatay Digong. Di ba? Minayat mayanan nila yung issue na yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na unconstitutional. Yung ginawa na kay Tatay Digong. Naku, hintayin natin yung desisyon ng Korte Suprema doon sa hinihaing mga petisyon dyan sa Korte Suprema ng mga kamag-anak nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hintayin natin, di ba? Nakikita nyo na po ho ba na yung motion to archive ay mananalo? Or will get the votes rather? We're still hoping against hope, no? We're still hoping against hope. Pero parang yung mga inaasahan natin na sana magbago ang isip, mukhang doon pa rin papunta yung kanilang mga boto batay doon sa unang round of voting. So ngayon mukhang ano na lang ito, nagpapaliwanag na lamang sila sa presinto. Pero doon sa Court of Public Opinion, malinaw na that this is a Senate that chose to coddle and defend a vice president that abused power, plundered the nation's coffers. So parang naging tagapag-kubli. Yan ang problema. Yan ang problema bakit hindi bumebenta yung naratibo nyo. Sabi nyo, gusto nyo magka-impeachment trial para makita yung ebidensya. Pero ang verdict nyo guilty na. Yan ang kabonjingan na hindi bebenta sa ating mga kababayan. Hindi bebenta yung mga ganyang klaseng kabonjingan, di ba? Gusto nyo magka-trial para mailatag yung mga ebidensya. Pero hindi pa guilty yung Ale. Pero kung kayo makapagsalita sa mainstream media, guilty na. Plunderer na si BP Sara. Paano maniniwala yung mga kababayan natin kung ganyan kayo umasta? Di ba? Liya, taga-konsinte ng krimen ng Vice Presidente, yung Senate, the way we are seeing them now. And we hope really, earlier today, for a character development. Pero sadly, wala tayong nakikitang gano'n. Congressman, hindi ho ba kayo, it doesn't seem like you're concerned with the words that you are using dahil hindi ho ba sinama din kayo ng ilang mga abogado dito sa kaso before the Supreme Court on indirect contempt, if I'm not mistaken? Yes, sinampahan tayo ng kaso, na Nagkomento ka na. to silence. Huwag kang bibida dyan. Magkomento ka muna sa Korte Suprema. Paliwanag ka doon. Pinagpapaliwanag kayo ng Korte Suprema daw. Huwag kang bibida-bida dito. Taka doon. Us at para patigilin tayo doon sa pagsasabi natin at pagbabahagi na nararamdaman hindi lamang
as an individual legislator, kundi ng marami nating mga kababayan. Lalo na yung mga naging matapang to stand up on this issue. Yung hubang motion to archive the impeachment complaint, how do you appreciate that? Ano ho ba sa madaling salita ang ibig sabihin nito? Does it mean that isasantabi muna natin pero pagka magkaroon po ng ibang ruling or the Supreme Court decides to overturn its earlier ruling, ay bubuhayin ho ba ito? O ibig sabihin bang the motion to archive is as good as dead? What does it mean? Kasi parang purgatorio ang archive eh. Pag dinala mo siya sa archive, Yan ang problema eh. Ano purgatory, mga alimbawa mo, mga walang kwenta eh. Archive ho, ano yan eh, kumbaga, nag-archive na ba kayo ng mga files nyo? Yung archive, nandun lang yun. Hindi lang siya visible dun sa mga files nyo. Kasi halimbawa, ito mga file yan. Oh. Di ba pagka may picture, sasabihin dito archive. Oh. I-archive mo yan, mawawala. Hindi siya delete, hindi siya i-delete. Mapupunta lang yun dun sa isang folder na kung saan hindi nakikita yan. Hika nga, hindi mo basta-basta makikita. Kailangan mo po. Ngayon, kung gusto mo siyang i-restore, punta ka lang doon sa folder na yun, tapos i-restore nyo. Mari-restore na. Hindi yung purgatorio na merong... Hindi, may paliwanag nito. Tapos, ako yung archive ko kasi, siniset ko yan ng after 30 days, ma-delete. Ngayon, hindi ko alam kung yung archive dyan sa Senado ay gano'ng katagal. Yung pag-archive ko kasi merong duration yan eh. Pagka in-archive ko yan, gusto ko pagtapos ng 1 linggo, delete. Purgatorio. Iba yung purgatorio, Brad. Ikaw di ka dadaan doon. Uy, sinda niya ha. Ikaw ha, sumasobra ka na. Kaaga-aga, pinapagano mo mga ako. You know, hindi alam nitong si ano, hindi pa na, ikaw niya archive ko pag nainit mo ulo ko. I mean, tatago kita. O, tatago kita, tapos huhugutin kita pagka gusto na kita makita ulit. Hindi ko napapakita yung mga video mo dito, i-archive ko, bahala ka. Sige, gusto mo yan? kaya mahirap na siyang buhayin muli. Meron na siyang hugutin doon. So that's another Hindi way totoo yan. of dismissing o Sinungaling. pagbabasura ng impeachment complaint. Alright. Sinungaling So, ka. sa ngayon po, si Senator Sinabi na ni Senate President, anytime, ito bago tayo magbotohan, ganito muna, sabi ng mga kontrabida. Pag ba in-archive, kasi ramdam na nila, pagka in-archive natin yan, sigurado pa tayo na anytime na magbago ang desisyon ng Korte Suprema, mahuhugot natin yan. Sabi ng mga iba senador, di ba? Tanong nga sila yun. Ang sabi ni malinaw sa ating rules na ang mga naka-archive na bagay-bagay sa Senado, anytime pwede nating hugutin. Anong problema doon? Anytime naman pala. Mga iyakan talaga itong mga bonjing na to. Kiko Pangilinan ang nagsasalita. Or is it Senator Jinggoy Estrada? I'm sorry, no, I'm getting two different. I think it's Senator Jinggoy Estrada. So we're gonna listen to the rest of the votes. In the meantime, Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Sir, before you go, Energy to hold those who abuse power accountable. At Ang tanong ano daw gagawin lang pagkatapos nito? Ano siya? Meron siyang booking. Uy, si PH Update, kabisado ha. Ano yan salita ng mga marami rin kasi tayong mga tropo, mga Becky, di ba? Baka meron siyang booking sa hotel. Mag-hotel pa. Ito naman si Ma'am Pinky. Grabe, ganda talaga ni Ma'am Pinky. Solid, patuloy yung paniningil natin ng pananagutan mula kay VP Sara Duterte at kanyang pagnanakaw sa kaban ng bayan at pang-abot sa kapangyarihan. Patuloy tayong manininig. Maraming salamat, Ma'am Pinky Web. At para dyan sa guest mo na yan, sabihin mo sa kanya, yung booking niya, naghihintay niya. So always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-iingat po kayong lahat. Sana naging masaya kayo sa naging desisyon ng Senado na i-archive na yung impeachment na yan dahil immediate in executory ang utos ng Korte Suprema. Maraming salamat. Malinaw natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan. Mabuhay, mabuhay. Duterte.